Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Patuloy na lumalakas ang bagyong Uwan. Nakapasok na nga ba ito ng Philippine Area of Responsibility at kailan ito magsisimulang maramdaman? Alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Moner Baldemeros. Sir Monir? Yes po, Ma'am Marie. So, magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng ating taga-subaybay. So, para po sa latest update dito sa binabantayan po nating severe tropical storm na may international name na Pungwong. Sa ngayon po, itong si Pungwong po is kasalukuyan nag-intensify pa rin po dito sa may Philippine Sea, na kasalukuyan po yung kanyang sentro is nandito sa may northeast ng Palau. So, as of 10 a.m. kanina, yung kanyang sentro is namataan sa layong 1,315 kilometers east of Eastern Visayas na may maximum sustained winds na 100 km per hour at gustiness na umaabot ng 125 km per hour. Kasalukuyan pong kumikilos po ito west-northwest sa bilis na 20 km per hour. So base po sa latest information, itong si Pungwong ay nasan po na maaari pong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi or tomorrow early morning. At yun nga po, pag once nakapasok ay tatawagin na po itong bagyong Uwan. Sa ngayon po, ang mga landfall site na nakikita po natin ay dito sa may southern portion ng Isabela or dito sa may southern portion ng sa northern portion ng Aurora na maaari pong maglandfall by Sunday late evening or Monday early morning. Tapos once nakalandfall ito ay tatawid po ito dito sa Northern Luzon, dito sa Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region at dito sa may Ilocos Region bago po lumabas ng West Philippine Sea by Monday morning or afternoon. So sa ngayon po, yung intensity po nitong bagyo is nakikita po natin within the next 24 hours ay maaari na po niyang maabot yung typhoon category while by tomorrow evening or Sunday morning po ay maaari niya pong maabot yung super typhoon category. Sa ngayon, inaasahan po natin na patuloy pa rin po itong kikilos dito sa may northern part ng Luzon landmass at maaari po itong maglandfall dito sa eastern section po ng ating bansa. At yan po ang latest dito sa Weather Forecasting Center, Moner Baldomero. Maraming salamat, Moner Baldomero ng Pag-asa. Pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng Surigao ang mga residente dahil sa banta ng landslide. Kumuha tayo ng update mula kay Reynaldo Bernadez ng FMR Surigao. Reynaldo? Yes, maraming salamat po, Miss Marie. Nagbabahala ngayon ang mga residente ng Barangay Kansayong Balimonos, Surigao del Norte dahil sa posibilidad ng malawakang mudslide na maaaring idulot ng illegal placer, gold mining at mineral processing na kilala sa lokal na tawag Panlas. Base na sa CCBC's Order CDO na pinalabas kamakailan ng Mines and Geosciences Bureau, MGB, ipinatigil ang naturang operasyon dahil ito ay itinuturing illegal. Ayon sa mga residente, bagamat may inilabas sa CDO ng MGB na natili pa rin ang kanilang pangamba dahil nakikita pa rin ang mga bakas ng operasyon sa lugar na patuloy na dulot ng takot at pangamba sa kanilang kaligtasan. Sa naturang CDO, inilabas ang MGB na kasaad ng base sa kanilang pananaliksik na sinagawang inspection, lumalabas na naturang pagmimina ay walang palidong dokumento at kaukulang permit galing sa mga ahensya ng gobyerno. At ito ay isang paglabag ng probisyon ng Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Samantala, ayon kay Ginoong Valentino Rindon Taganas, isang residente ng Barangay Kansayong, nagsagawa siya ng signature campaign upang matuluyan na mapahinto na ang operasyon. Halos lahat sa barangay ni Firma. About 400 na nakapirma eh. Ay ako una maniguro po kay maniguro na sila. So I think there is immediately matong sa just 26 ay solution na ang damang ng mga people. Sa ngayon, nanawagan ang mga residente ng Barangay Kansayong sa kinatawan ng ikalawang distrito ng Kongreso na bigyang pansin ang kanilang hinaing at imbestigahan ang naturang operasyon na umano'y pag-aari ng isang Inchik o Chinese national. Yan ang balita, Reynaldo Bernadez, FMR, Surigao. Maraming salamat, Reynaldo Bernadez ng FMR Surigao.
Simula November 6 hanggang December 5 ngayong taon, ang mga miyembro ng Social Security System sa Cebu na apektado ng Bagyong Tino ay maaari nang makapag-apply sa Calamity Loan Program o CLP. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Montes Declaro na ang mga kwalipikadong miyembro ay maaaring makahiram ng hanggang 20,000 pesos na babayaran sa loob ng 24 na buwan na may 7% interest rate. Ang mga aplikasyon ay isasagwa online sa pamamagitan ng my.sss portal. Nakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang sunod-sunod na sakuna tulad ng lindol at bagyo. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay National Statistician at PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, ang mga bagyo at lindol ng nagdaang buwan ang siyang nagpabagal sa economic growth. Ayon naman sa DepDev, isa rin ang korupsyon sa dahilan ng pagbagal ng ekonomiya. Nananatiling maayos ang ekonomiya ng Pilipinas, ngunit bumagal sa 4% sa third quarter, kumpara sa 5.5% noong second quarter at 5.4% growth noong unang quarter. At iyan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako si Mari Ocampo. Magandang hapon.